Napakalaking responsibilidad at trabaho itong haharapin at gagawin ni Senator Erwin Tulfo, broadcast journalist, bagong senador, at siya ang chairman po ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. At ang kanyang idiniklara na at sinabing lahat ng senador ay member ng Blue Ribbon Committee para daw walang pagiging pagdududa ang lahat. Ngayon lang po nangyari ito. Dati ang mga membro ng Blue Ribbon Committee, majority lang. Ibig sabihin hindi lahat. Pwedeng 16, pwedeng 20, ganyan lang po. Ngayon lang nangyari ito under new presiding officer, Senate President Pro Tempore na si Senator Gatchalian, na ang komite na napakalakas at makapangyarihan, lahat membro. So ibig sabihin, yung majority na grupo nila at yung minority ni Alan Cayetano allowed mag-participate sa public hearing para maging walang reklamo. Lahat may karapatang magtanong at maghanap ng katotohanan sa isyu ng flood control scam at iba pang nangyari na graft in corruption. Kaya ko po sinabing malaking trabaho ito, malaking hamon ito kay Senator Tulfo dahil alam na natin, ngayon po na politika na ang paghahanap ng katotohanan sa Senado. Pinulitika na ang paghahanap ng katarungan sa perang nawawala at ninakaw ng mga corrupt government official sa flood control at iba pang infrastructure project ng ating bansa. Yun po yun. Sa Executive Department, Justice Department, DPWS, Ombudsman, walang problema. Tuloy-tuloy ang kanilang trabaho. Walang politika dyan. Lalo na pagdating na sa Sandigang Bayan ang mga kaso. Dito sa Senado, kasi in aid of legislation. Tapos ang dating, public perception, nakikita ng tao, parang kampihan ng kampihan. Di umano, yung bagong majority kumakampi sa gobyerno para daw ipagtanggol ang gobyerno. Yan. Yun namang ngayon ay minority na pro-Duterte ang dating, ipinagtatanggol yung kanilang mga kaibigan pro-Duterte. Ayan ho nangyari. Kaya sobrang politika na ang galaw. Paano kaya lalabas ang katotohanan? Hindi po kayang ilabas ng Blue Ribbon Committee kahit na sino pa ang maging chairman o kahit pa sila ay lahat member ang katotohanan. Kasi ang kanilang trabaho in aid of legislation lang. Magpalit ng batas, mag-amend ng batas, mag-repeal ng batas, magbago ng batas. Yun ang trabaho nila. Tapos recommendatory lang ang kanilang magagawa. Hindi sila direktang mag-file ng kaso o hindi sila mag-judge or magde-declare kung sino ang guilty o not guilty after ng kailang mga hearing. Wala silang authority nun. Ang kanila recommendation lang. Pag minakita silang doon sa kailang hearing na mayroong dapat kasuhan, i-recommenda nila sa DOJ o kaya Office of the Ombudsman. Ganun lang po. Hindi sila pwedeng dumirekta ng Sandigang Bayan. Kung may nakita silang administrative case, ipapile nila yan sa Executive Department. Ganun po. So, akala kasi nung iba, itong Blue Ribbon Committee at investigasyon sa Senado, mapapalabas nilang katotohanan. Nagkakamali po kayo. Hindi sila husgado. Hindi sila korte. Sila'y senador, mambabatas, in aid of legislation investigation lang. Doon ho nagkakaroon ng pagkalito ang mga tao. Kaya ito ipinapaliwanag ko kasi ito ho ang totoo. Hindi sila hindi sila prosecutor. Hindi lang sila judge. Sila'y naghahanap lang ng mga butas at kung may butas sa mga batas, aayusin nila yung batas. At kung mayroong mga paglabag sa batas, recommendation lang kung anong dapat gawin ng judicial body. Pero bago dumating sa judicial body, dadaan muna yan sa ombudsman bilang mga taga-usig o prosecutor. Ganun lang po yun. O kaya DOJ, para ang DOJ mag-iimbestiga, i-evaluate ang mga ebidensya at batas bago nila i-recommenda kasuhan sa korte. Ayun lang yun. Okay? Nakuha nyo? Kasi yung iba kasi, pag naniwala kayo dun sa mga pro-Duterte, mga vloggers, media, ang kanilang paliwanag, akala nila, husgado na yung Senado. Pag nag-imbestiga yung pro-Duterte senador, kung anong sinabi ng mga yon, totoo na yun. Kung anong sasabihin nila, yun na yung basihan.
Pag sinabi nilang corrupt yung isang senador, isang cabinet secretary, ang tingin nila guilty na. Panlilin lang yan, pambubudol yan. Wala silang authority niyan, kahit sila yung mga abogado. Maniwala kayo sa akin, 1,000% itong sinasabi ko, ito'y totoo. Kahit magtanong pa kayo sa mga abogadong neutral, kahit magtanong pa kayo sa mga personalidad, sa politika, sa business na neutral. Pero pag nagtanong kayo sa mga abogadong kakampi nyo, abay sasabihin niyan, guilty na yung mga yan. Not guilty yung mga yan. Hindi nila trabaho yun. Wala silang authority nun. Ayan, for your information. Opinion, interpretation, analysis ang ating ginagawa base sa kasalukuyang sitwasyon. Yung separation of power, laging nandyan yan. Ang executive department ang nagpapatupad ng batas. Ang mga senador, congressman, legislator, tagagawa ng batas. Kaya hindi sila pwedeng mag-prosecute at hindi sila pwedeng maging judge. Kung impeachment, ayun, sila yung mga senador judge. Sila yung magta-trial at magde-decide. Pero in aid of legislation investigation, limitado ang kanilang authority o ang kanilang kapangyarihan. Okay? Nagkakaintindihan tayo? Makinig po kayo, mag-subscribe at follow dito sa aking mga channel. Titiyakin ko po na may matutunan kayo at sa ating ipapaliwanag lahat ng mga kaganapan at kung ano ang epekto nito, ano ang interpretation ko, ano po ang opinion ko, na hindi ko kayo lilinlangin. Siyempre, mga troll at baser, ang feeling nila, fake ako, nalilinlang ako, kasi negosyo nila yon, hanap buhay nila yon. Hayaan natin sila. Majority ng mga Pilipino matitino. Majority ng mga Pilipino sa buong mundo ay may pagmamahal at malasakit sa bansang ito. Katulad ng inyong lingkod. Kaya tayo yun. Hayaan natin yung mga naghahanap buhay ng mga troll at baser. Kasi talagang kabaliktaran lahat ang utos sa kanila at ginagawa nila. Ganun lang po yun. Direct to the point. Real talk lang tayo. Okay? Di ba? Mabuhay ang mga Pilipino. Dapat ang mga senador at congressman na ating inihalal noong mga nakarang eleksyon, puro trabaho nilang ginagawa Ngayon, pasaway pa yung iba Dahil hindi lang kapit linta. Yung iba dyan, kapit tuko. Magtrabaho kayo sa Senado. Huwag sa social media. O kung gusto niyo sa social media, mag-resign kayo sa Senado, maging vlogger na lang kayo. Welcome kayo dito sa negosyo at malawak na social media sa buong mundo. Huwag yung ang social media gagamitin nyo pang-atake sa inyong kasamahan, pagsira at panlilinlang sa taong bayan. Tapos senador kayo, wala kayong konsensya at wala kayong kakwenta-kwentang senador pagka ganon. Opinion ko lang po ito.